Good day everyone! Welcome for another video. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang salita ng Panginoon na makikita sa libro na Faith and Works, Christian book, entitled Gumagawa ang Diyos at Gumagawa ang Tao. Tatandaan natin mga kapatid, kapag ang tao ay kung inutusan siya ng Panginoon na gumawa, at kapag sasang-ayon ang tao na gumawa para sa Panginoon, ang Panginoon ay gagawa din para sa Kanya. So, tayo dapat hindi tayo mapanghinaan. Gawin natin ano ang kalooban ng ating Panginoon. So, sabi dito mga kapatid, binigyan ng Diyos ang mga tao ng mga kakayahan at katalinuhan. Ang Diyos ay gumagawa at nakikipagtulungan sa mga kaloob na Kanyang ibinigay sa tao. At ang tao sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng banal na kalikasan at paggawa ng gawain ni Kristo ay maaaring maging isang mananagumpay at manalo ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pagmasdan mga kapatid kapag ginawa mo yung isang bagay na alam mo ito yung gawain ng Panginoon, na napakasaya mo, hindi mo mai-express, hindi mo mai-explain yung saya na ginagawa mo dahil binigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na gumawa na naayon sa Kanyang kalooban. So, lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, ngunit ang mga tao hindi nila ginagamit sa wasto, mga kapatid, ang binigay sa kanila na talento, binigay sa kanila na kaloob ng Panginoon. Itong lahat ng mga bagay sa mundo, pinagkaloob niya sa atin upang magamitin sa pagpalaganap ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa mundo. So, wag po nating pahintulutan na masayang lamang ang lahat ng ito. Dahil ang Panginoon, kapag inutusan niya tayo na gumawa at tayo ay sasang-ayon sa Kanyang payo, sa Kanyang gabay, ang Panginoon ay gagawa din ng ating sariling kaligtasan para sa atin. So, sana po ay magtulungan tayo dahil ang buong langit ay talagang naghihintay kung kailan kikilos ang mundo, no? Kung kailan kikilos ang ahensya ng Panginoon dito sa mundo. So, dapat kumilos na tayo habang may pagkakataon pang ibinigay ang Panginoon. So, sabi pa dito, ang Panginoon na hindi nagmumungkahi na gawin ang gawaing ibinigay niya sa tao ng kapangyarihang gawin. Ang bahagi ng tao ay dapat gawin. Siya ay dapat na isang manggagawang kasama ng Diyos na nakikipamatok kay Kristo, natututo sa Kanyang kaamuan, sa Kanyang kababaan. Ito po yung laging ina-encourage sa atin ng Panginoon. Binigay niya yung banal na espiritu niya para tulungan tayo sa ating sariling kaligtasan. Hindi naman po kasi ibig sabihin na kapag kahihintay tayo sa Panginoon, wala tayong ginagawa. Ano yung mga ginagawa ni Kristo dito sa mundo, dapat gawin din natin. Bilang kabahagi ng banal na kalikasan, tayo po ay kabahagi ng kaharian ng langit. Sana po ay magtulungan tayo, na tulungan natin ang ating sarili, tulungan natin ang kapwa natin, na malaman ang katotohanan, na magsisi araw-araw sa lahat ng pagkakamali dahil hindi naman po talaga tayo perpekto, may kahinaan po tayo dahil tao tayo, nagkakamali. So, nandito si Kristo, pumunta siya dito sa lupa para maging isa nating abogado, na kung saan kapag magkakamali o magkakasala tayo, dapat hindi na natin ito gagawin pa, pagsikapan nating maabot ang Christ-like character. Kapag nakikita na natin sa sarili natin na may mga mabubuti tayong gawa, nawa mga kapatid, ay hindi sa ating sarili tayo nagmamaburi. Bagkus si Kristo po ay ating ipapasok sa ating puso upang tunay yung pananampalataya natin sa Kanya. Araw-araw, lagi natin itong tatandaan. Dahil ang Panginoon ay nakikipagtulungan sa magagawa ng tao. Ano yung magagawa mo? Kahit napakaliit yan. As long as magagawa mo sa tulong ng Panginoon, gawin natin. No? Gawin natin. Dahil para hindi masayang, para maraming mga kaluluwang magbabalik loob sa Panginoon before siya darating. Ang Diyos ang kapangyarihang kumukontrol sa lahat. Siya ay nagbibigay ng mga kaloob. Tinatanggap sila ng tao at kumikilos ng may kapangyarihan ng biyaya ni Kristo bilang isang buhay na ahente. So kapag nakikita ni Kristo, na nakikita ng Panginoon sa atin na kumikilos yung makamundong ahente, yung mundo, yung itong sanlibutan natin, tayo ay mga kamanggagawa niya kung paano natin ipalaganap ang mensahe sa buong mundo.
Kapag kumikilos tayo, tutulungan po tayo ng Panginoon 100%. Kasi nakikita niya, interested ka. Kahit nakikita mo, Panginoon, ang kunti-kunti lang ang nagawa ko sa gawain mo, as long as tapat ka sa paggawa nito, malaking opportunity to para matapos ng gawain ng Panginoon. So, magtulungan po tayo, maliit man o malaki ang maitutulong natin, as long as ginawa natin ng tapat. Hindi tayo nakilahok sa mga makamundong pananaw. Subalit, i-encourage natin sila, bigyan natin sila ng paalala, liwanag, upang makakita sila ng liwanag, upang makasunod sila sa liwanag na ito. Dahil tayo ay kamanggagawa ni Kristo, dapat ay sumunod tayo sa Kanya. Ano yung gusto niya para sa atin? So, kayo ang pagsasaka or magsasaka ng Diyos. Unang Korinto 3:9, ang puso ay dapat pagsikapang supilin, araruhin, suklayin, ibinhi, upang ilabas ang ilabas ang ani nito sa Diyos sa mabubuting gawa. Ito po yung dapat nating gawin sa bawat isa, lalo na sa ating sarili. Tayo naman po, gawin natin ang lahat, magsumamo tayo sa Panginoon, itong puso natin, mapapalitan ito ng mabubuting, ng bagong puso, bagong buhay, mga kapatid. Dahil pangako niya ito sa lahat ng lumalapit sa Kanya, sa lahat ng gustong gumawa na ayon sa Kanyang kalooban, gagawin ito ng Panginoon para sa atin, para sa ating sariling kaligtasan, na ibahagi rin sa iba yung kaligtasan nating nakamit. So, kapag inararo natin, kung makikita natin ang isang magsasaka, araruhin, supilin, para binhiin, para yung salita ng Panginoon na siyang seeds of the living God, na maipasok sa puso ng bawat isa. Tutubo ito at magbubunga ng mga mabubuting gawa. At magpasalamat tayo sa Panginoon kapag dumating na ito sa point sa buhay natin na gumagawa na tayo ng mga mabubuting gawa. Dapat nating pasalamatan ang nagbigay nito at nagpatubo ng ganitong pagkakataon. Pinatubo niya lang yung katotohanan na nasa puso natin, kaya tayo nakagawa ng mabubuting gawa. So, kayo ay gusali ng Diyos. Hindi mo mabubuo ang iyong sarili. Mayroong isang kapangyarihan sa labas ng iyong sarili na kailangang gumawa ng pagtatayo ng simbahan, paglalagay ng ladrilyo, salaryo, palaging nakikipagtulungan sa mga kakayahan at kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa tao. So ito tayo mga kapatid, we are all temple of God. Itong katawan natin, pangalagaan natin, gamitin natin sa Kanyang gawain, ialok natin, ibigay natin sa Kanya yung wholeheartedly service, para hindi po tayo magsisi sa mga huling araw. Ibinigay ng Diyos sa atin lahat ng bagay upang patayuin itong gusali ni Kristo. Tayo po ay mga gusali ni Kristo na kung saan we are a church of God. Yung sarili natin ay dapat manahan ang Panginoon sa puso natin para siya ang manguna, siya ang kikilos sa ating mga puso at gagawa ng mga mabubuting gawa. Hindi to sa ating sarili, subalit sa ang Panginoon po ito na gumagawa sa ating sarili. So, kung minsan nagkakamali tayo, ihingi natin ang gabay sa Panginoon na nawa ay hindi na ako magkamali. Pero nagkakamali pa rin. Intindihin natin mabuti. Ang mga taong nagsisikap, nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Panginoon, nakikita niya yung defect ng kanyang pagkatao. Mas nakikita niya yung hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Pero mas better na nating makikita yung defecto natin. Kasi ihingi natin sa Panginoon ang pagko-correction nito, pagko-cultivate, na kunin yung mga pag-aalinlangan, yung galit, yung puot, kunin dito sa puso natin at papalitan ito ng mga mabubuting pakiramdam. Yung mga bunga ng banal na espiritu, ito yung dapat itanim sa ating mga puso. Para maibahagi din natin ang mga bunga natin o mga mabubuting gawa sa mga tao na kaloob ng Panginoon. Tandaan natin yan. Dahil wala po tayong magagawa kapag wala si Kristo, mga kapatid. Ang manunubos ay dapat makahanap ng tahanan sa kanyang gusali. Ang Diyos ay gumagawa at ang tao ay gumagawa. Kailangang magkaroon ng patuloy na pagtanggap sa mga kaloob ng Diyos upang magkaroon ng libreng pagbibigay ng mga kaloob na ito. Kapag tinanggap mo yung kaloob ng Panginoon sa iyo, lahat ng mga bagay na naangkin mo sa Panginoon naman yan galing. Kapag ginamit mo ito sa kanyang gawain, lalo na sa pagbabahagi ng kanyang salita sa buong mundo, kahit sa paligid natin, tandaan natin mga kapatid, dapat panatilihin nating connected sa Panginoon at panatilihin nating nakatahan ang Panginoon sa puso natin, kasi tayo naman po ay talagang pag-aari ng Panginoon Kung totoo tayong pag-aari ng Panginoon, nawa ay magpagamit tayo sa kanyang gawain. Instrumento tayo ng Panginoon. We are all co-workers of God. Kailangan po tayong gumawa
ng mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban. Lahat ng mga bagay magagawa natin kapag pinapasok na natin si Kristo sa puso natin. So, huwag na nating hintayin pa na mawala ito. Kailangan papasukin na natin. Ngayon na. Habang may panahon pa, mga kapatid. So, ito ay isang patuloy na pagtanggap at pagkatapos ay pagpapanumbalik. Ang Panginoon ay naglaan na ang kaluluwa ay tatanggap ng pagpapakain mula sa Kanya na ibibigay muli sa paggawa ng Kanyang mga layunin. So, ang Panginoon po ay nagbibigay sa lahat ng bagay sa mundo. Pinapakain natin yung katawan natin. Ano yung pinapasok natin sa katawan natin? Dapat kalooban ng Panginoon ito. Gusto po ng Panginoon, kaya niya po tayo binuhay dito sa mundo, na gawin yung ano yung gusto niya para sa atin. So, tayo mga kapatid, isipin natin, sino ba ang gumagawa ng mga bagay sa loobin natin? Sino bang nagmamay-ari ng buong mundo? Sino bang nagmamay-ari sa kabuhay natin? Maging masama ka man o mabuti, walang ibang nagmamay-ari sa buhay mo, kundi si Kristo. Pero iba ang paggamit ng mga tao dito. Iba yung paggamit nila sa kanilang talento, oras, pagkakataon na binigay sa kanila. Kaya minsan ang mga tao nadidisgrasya, namatay agad, nakakatakot. Na nawala yung pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, tinalikuran nila ang Panginoon na siyang nagbigay ng lahat para sa kanila. Walang bisa nila yung biyaya ni Kristo sa kanila. Bakit nagawa ito ng mga tao? Dahil ba sa kaaway? Dahil ba kay Satanas? Mga kapatid, binigyan nga tayo ng Panginoon ng freedom of choice. Atin ang pagpili. Sino ang gagawin nating Diyos araw-araw? Sino ang gagawin nating, o sino ang magkocontrol sa ating feelings, ating thoughts and actions, di ba? Dapat ang Panginoon, piliin na natin siya. At magbasa ng kasulatan ng kanyang banal na kasalita upang ating malaman ano ang kalooban at magawa din natin ang kalooban ng Panginoon. Upang magkaroon ng pag-agos, dapat mayroong kita ng pagka-Diyos sa sangkatauhan. Ako ay mananahan sa kanila at lalakad sa kanila. 2 Corinto 6 verse 16. Mga kapatid, ito po yung gusto ng Panginoon. Kapag ginawa natin yung mga bagay, alam kong ito'y kalooban ng Panginoon. Alam ko yung ang Panginoon ay kumikilos para sa akin. Ito po yung dapat nating bigyan ng pansin. Ano yung ginagawa ko? Sino ang nalulugod sa mga ginagawa ko? Itong mga mabubuti nating gawa, mga kapatid, hindi po ito sa atin, subalit ito po'y kaloob ng Panginoon. Sana ay pagtuunan natin yun ng pansin. Huwag po tayong nakatuon lamang sa ating sarili, subalit wala po talaga tayong magagawa. Pero binigyan tayo ng freedom of choice upang pumili ng nakakabuti sa atin. Nakakabuti sa ating katawan at especially sa ating spiritual health, mga kapatid. Kasi yung katawan natin, templo ng Panginoon. Kapag kasinira natin ito, maaapektuhan yung spiritual natin, Kaya nawa ay maintindihan ng bawat isa na kahit sa pagkain pinipili natin dahil kamanggagawa tayo ni Kristo. We are a temple of God. Dapat hindi natin ito sasayangin, hindi natin ito aabusuhin sa mga bisyo, sigarilyo, ano pa. Ang importante mga kapatid, kapag kamanggagawa tayo ng Panginoon, pinipili natin yung mga pagkain. At merong babala ang Panginoon sa bawat gawa ng kanyang kamanggagawa. Kapag tinanggap mo si Kristo, kahit yung pagkain mo, mauulit yan. Kumakain ka dati ng karne, ngayon hindi na. Ibigay na natin sa Panginoon lahat, mga kapatid, para yung mga gusto natin sa buhay natin, nakasang-ayon na sa kanyang kalooban. Tandaan, kapag wala si Kristo, wala tayong magagawa. Hindi ma-change yung habit natin kapag hindi natin pinili si Kristo na gawin ang kanyang kalooban. Magsikap tayo dahil ang pagsisikap ng tao kapag katapat siya sa pagsisikap nito, mababago siya at mananahan sa kanya ang banal na espiritu 100% sa pamamagitan ng pananampalataya. Mananahan ang Panginoon sa buhay natin. Ang templo ng kaluluwa ay dapat na sagrado, banal, dalisay at walang dungis. Kailangang magkaroon ng kamanggagawa kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay sa Diyos at ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos. Ito po yung gusto ng Panginoon sa bawat tao na gumagawa na naaayon sa kanyang kalooban, na dapat linisin ang ating katawan, ang ating kaluluwa, mga kapatid, na walang pagnanasa sa makamundong bagay dahil nakakasira ito ng spiritual natin. Itong bisyo, mga pagkain na karumal-dumal, alam na natin ito. Nawa ay maintindihan nating maigi na kapag gusto kasi ng Panginoon, isipin natin, sabi ng Panginoon, maging banal kayo dahil ako banal. Paano tayo magiging banal kapag hindi tayo nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban?
Mga kapatid, hindi tayo magiging banal kapag hindi tayo susunod sa Kanya. Gusto ng Panginoon na before sa Kanyang pagdating, dapat ay maging banal tayo sa Kanya. Paano? Tutok ni Kristo, mga kapatid. Titigan lang natin yung batas ng Panginoon. Ano yung nasukwahit ko? Ano yung nalabag ko? Dapat baguhin ito. Habang may pagkakataon pang magbago, gawin natin ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil lahat ng tao na nagsusumikap, sisikap din ang Panginoon na gagawa para sa atin. So, tutulungan tayo ng Panginoon. Huwag tayo mag-aalinlangan dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang bayan. Tandaan natin yan, mga kapatid, 100%. I-create niyo yung kapangyarihan. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang makamit natin yung tagumpay. Siyempre, mahina tayo, mga kapatid. Dapat ibigay natin sa kanya yung kahinaan natin upang tayo lalakas. Siya lang ang lakas natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kapitan natin ang Panginoon. Binigay niya nga ito lahat sa atin eh. Ngayon pa ba tayo aatras? Lahat ng pagkakataon, inalagaan tayo ng Panginoon simulang nabuhay tayo sa mundo, isinilang tayo sa mundo. Hindi ba tayo mananatiling tapat sa Kanya? Kailangan, mga kapatid, kasi tapat siya sa atin. Binuhay niya tayo. Siya ang unang pumili sa atin. Kaya piliin natin siya. Nasa atin ang responsibilidad. Dapat tayong tumanggap sa isip at sa damdamin upang magbigay sa pagpapahayag. Ang batas ng tao at ng banal na pagkilos ay ginagawa ang tumatanggap na isang manggagawa na kasama or manggagawa kasama ng Diyos. Tayo, dapat meron tayong batas sa ating kalusugan. Meron tayong sinusunod na batas. Ito po'y batas ng Diyos sa kalusugan at sa ating spiritual. Talaga, mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng babala, mga paalala, paano natin masusunod ang Panginoon. Tandaan natin, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Sundin lang natin ano ang kanyang ano yung gusto niya para sa atin, para masunod natin, maging banal tayo, mga kapatid. Hindi na ibig sabihin na naging banal ka, tingin mo sa sarili mo, banal ka na. Ang gusto ng Panginoon na maging banal, dapat iwasan mo yung mga makamundong bagay, makamundong pagnanais. Linisin natin ang ating sarili. Subalit hindi tayo makakagawa nito kapag hindi natin ihingi sa Panginoon. Magsumamo tayo, tulungan mo ako, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Dahil kapag ang Panginoon ay gagawa para sa atin at tayo ay willing na gumawa, yes, 100% gagawa at mananagumpay tayo sa pakikibaka na ito, sa mabuting pakikibaka sa pananampalataya. So, dinadala nito ang tao kung saan niya magagawa. Kaisa ng kabanalan, gawin ng mga gawa ng Diyos. Ang sangkatauhan ay humipo sa sangkatauhan. Ang banal na kapangyarihan at ang ahensya ng tao na pinagsama ay magiging ganap na tagumpay dahil ang katwiran ni Kristo ay magagawa or nagagawa ang lahat. Tandaan natin, kapag si Kristo ang nananahan sa atin, magagawa natin ang lahat ng kalooban ng Panginoon. Dahil hindi na tayo sa ating sarili, subalit simulan na ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu, tayo ay mabubuhay dyan kay Kristo at hindi na tayo hahatulan sa mga huling araw. Gumawa lang tayo ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi habang tumatagal yung buhay natin dito, pinapabanal tayo. The more tayong willing na gumawa na naayon sa kanyang kalooban, alam natin ang kalooban ng Panginoon kasi nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Huwag lang po tayong huminto ng maghasik or maghuminto ng dapat maghanap pa tayo ng kayamanan na siyang nagbibigay sa atin. Ang kayamanan nagre-represent ng Word of God, which is ito po yung nagbibigay sa atin ng spiritual health. Buhay na walang hanggan. Ito po yung tatandaan natin, walang hanggan ito. So, gawin natin ano yung kalooban ng Panginoon upang pagpapalain niya tayo sa mga huling araw. So, mga kapatid, nawa ay naintindihan natin na kapag ang tao ay gagawa, ang Panginoon ay gagawa para sa Kanya. So, magsaliksik lang po tayo palagi ng banal na kasulatan at ng mga Christian book, mga Word of God, mga kapatid, kasi ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Nawa po ay maintindihan natin ng mabuti ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin upang masunod natin siya. 100%, walang pag-aalinlangan, ialay na natin sa Kanya ang lahat. Siya na po ang bahala kung ano man yung problema mo, ano yung mga suliranin mo sa buhay, ialay mo na sa Kanya dahil ang Panginoon ay gagawa para sa atin. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon at God bless po.